Hi guys! Good morning ulit sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. For today's video, binibihisan ko na si Chrislyn. Maaga pa at si Sansan nandoon na. Kailangan niyang umalis ng maaga dahil ano na po yung ano nila, regular na po yung pag-practice nila para sa competition sa banda para sa December 8. December 8 po yung lahat-lahat ng competition at si Chrislyn naman Friday ngayon kaya ayan naka Girl Scout po siya type B kasi wala pa po siyang address na pang Girl Scout at yung oras ngayon is alas 6:30 pa lang. Maano naman po kung pasabayin ko si Chrislyn, maagang-maaga pa, siya lang po yung magiging tao. Although hindi naman po siya yung estudyante na maaga na pupunta doon. Ang inano ko lang, maaga pa talaga. Mag-ano pa yan, maglalaro hanggang sa madungis. Direk nagmumulay dito. Hindi daw siya nagmumulay, hindi daw siya naglalaro. Pero basta hindi ko na lang pinasabay muna kasi maaga pa. At with cafe na naman po tayo. Tapos si Sia tulog pa. At meron na naman po tayong mamaya appointment card din ni Sansan alas 9, mga alas 9. Saktong-sakto lang 'yan. Maaga po akong alis dito kasabay si Sia dahil yung pag-alis namin dito alas 9:30 naman, sasabay ko na lang po siya, isasama lang muna doon sa eskwelahan ni Sansan. Siguro wala naman pong meeting kasi yung nakasulat lang doon or chat group card D, kailangan lang pong magpirma sa card. Wala naman pong sinabing may meeting pa na magaganap. Tapos diretso na po sa eskwelahan ni Sia. So ngayon, tapos na silang maligo. Ako na po naman yung susunod dahil nakakaligo po tayo ng maaga kasi inano po natin yung mga trabahador na wala pa. Friday ngayon. Tapos ka na magsabon, Ping. Yung tatrabahoin nila yung pag-flooring. Ito yung banggirahan niya. Ayun, umalis na si Chrislyn. Nag-aapura kasi busina na si Papa Bits nandoon sa labas. Pinalabas ko na kasi hindi pwedeng magantay si Papa Bits ng mga ilang minuto. Kailangan agoy. Pag ang tao'y tumatanda, tuwang ko lang, ako tumatanda naman po ako. Pero yung utak ko parang bata pa rin. Char. Hindi, good vibes lang. Huwag magpa-stress. Huwag magpadala sa mga sa mga adhikain. Yung chill-chill lang ba? Para hindi tayo magmukhang matanda. Kailangan sabay lang po tayo sa agos ng panahon. Aga pa nga, sa bagay, 5 minutes to 7. Sige na lang. Kasi nandun na yung driver sa labas. Sakto lang, katatapos lang po natin maligo. Nandito na po sila. Naghahakot pa ng hollow block. Naghahakot sila ng hollow block kasi yung hollow block nandun sa kalsada, gilid ng kalsada kila Sir Regan. Ayan, si Sia, type niya po yung isang kwarto dyan, yung pipistuhan ni Jing. Nilinisan nila kahapon ng atin niya. Winalisan nila. Kasi ayan, may tiles na po yan. Yung dating tiles kusina at saka sa
sa CR. At saka namumulot po siya ng mga pako. Ipapatong daw niya. Pambaon. Pambaon ni Sia. Tama na ito kay makaong ka. Oo. Ang mangyayari po ngayon, si Sia, paabsinin ko muna. Nag-chat na po ako sa teacher niya dahil isasama ko po siya sa orientation nila, nila Sansan, may orientation pala, hindi pala cardi, na cardi. Orientation, tas pagkatapos cardi na nila. So bali isasama ko lang muna si Sia kasi alas 9. Mahuhuli na kung papasukin ko si Sia. Alas 9 pa lang ako alis dito or 15 to 9 para mauna po tayo. Ang mangyayari po walang mag-aasikaso kay Sia, so isama ko lang muna siya at nag-chat na po ako sa teacher niya na absent muna. Timing schedule ko ngayon sa sweeper. Babawi na lang po ako sa Martes dahil sa Lunes wala naman pong klase. Kaya ayan, papakainin ko muna si Sia dahil alas 8 na. Impunto alas 8. Ilalagay na nila po yung fritidor sa CR. Yun po yung una nilang gagawin. Iiwanan ko muna sila. Alis na po tayo papuntang orientation ni Sansan. At si Sia hindi ko na lang po isasama dahil dadaan pa po ako sa school ni Chrislyn dahil mayroon po silang storytelling. Pinapahatiran si Chrislyn ng masusuot ngayon. Yung costume. Actually, hindi naman po costume yung dala ko. Yung dress lang ni Chrislyn yung may drawing na Wednesday. Pwede naman po yun, sabi ng teacher niya. Dahil storytelling nga nila ngayon, si Chrislyn yung maglilid. Iwan ko po sa Chrislyn yung kahit anong activities is sumasali po siya. Yan, hindi ko na lang po siya sama si Sia. Kay Papa Bits na lang po siya sasama ngayon. Iwanan ko na lang muna siya. Tapos na po yung cardi ni Sansan, alas 10:30 na. Lakad-lakad lang muna tayo habang hindi pa dumadating si Papa Bits dahil umaambon na. Andito na po sila. Tumataligsik yan kasama si Sia. Lumampas, hindi ako nakita. So ayan po guys, mananghalian muna tayo. At saka ito po yung ulam namin. Urig. Ayan, nilagang okra, siyempre yung sausawan, at saka kinilaw na langka. Binili namin, mayroong pong naglako. Yan lang po yung ulam namin. Tapos yung kay Sia, yung birch tree na gatas. Yan. Tapos, na ikabit na pala yung yung pretidor. Bukas na naman po kami makakagamit ng CR. Makiki-CR na naman po kami kila Madam. Tapos sa labas naman po kami maliligo. Pwede naman po mabuksan yan mamaya, pero mas okay kung bukas na para mas matigas pa yung yung siminto, yung masa. Ang kulang na lang po dyan is doorknob. Tapos dito naman na na din po ni Sir Regan yung isang division ng kwarto na pantay na po. Isa pang hollow block yung ikakabit. Tas dito naman po yung isusunod nila kabitan ng
jealousy, yung dating jealousy ni Jing, dito ikakabit sa last na kwarto, banda sa likod. At dito daw, kailangan yung mga standard na pangbintana. So, dito lang muna yung, dito lang yung, yung jealousy na dati ni Jing sa bintana, ipinakabit namin sa last na kwarto na para nga na maging presko po siya, mabubuksan kasi mahangin dyan banda. At makulimlim na naman po yung panahon natin, kanina mainit pero ngayon nagkulimlim na naman. At si tatay nandoon na naman po sa pwesto niya kumakain. Binigyan din namin po siya ng ulam. Binilhan din namin po ng kinilaw na langka. Nagtatanong si Papa Bits kung pwede daw makilaw yung langka. Pwede naman. Yung lasa niya kinilaw din. Parang kinilaw din na isda. Sarado mo na yung CR. Ang ganda ng pagkakabit. Umuulan na. Nagpahakot ng mga bato para sa pag-flooring. Sud? Ayan, inakyat po, puntahan sa loob ng CR dahil hindi po mahugot yung tali na inilagay. Bubuksan nila. Kinuha na po yung frame para magamit namin. Lalagyan po ng ng jealousy yan. At pinapantay po ni Uncle Amid yung dating tiles. Tumutulong si Sia. Nakikipag-usap si Sia ng Bisaya. Marunong na si Siyang magbisaya. Dito na naman po tayo guys. Hagawa nila ngayong buong araw. So, ayan po. Ayan po yung sinasabing pretty door. Prank pala yung yung ikinabit pala, pa lang, frame. Tas yung binuksan nila kanina, kinuha po yung sara. Tas ayan, kulang pa ng doorknob. Bukas, ikakabit na po yan talaga. At nandito po yung niya, patawag namin po dito sa Waray, Bisagra. Bukas, ang final niyan sa pagkabit sa pretty door. At ayan, nag-umpisa na po kaming magpahakot ng bato para makapag-flooring. Pero yung flooringan lang muna talaga yung 3 kwarto. Ayan, flooring na lang po ang kulang dyan. Tas dito lalagyan pa ng buhangin or lupa. Tas dito konti na lang po yung
lalagyan dahil ililibel po dyan sa sa dating tiles sa balik kusina noon ni Jing. Napagod yung dalawang bata sa paghakot ng ng bato. Ano din po nila yan, kita. Kasi binabayaran namin isang sako 30. Yung nahakot nila ngayon, 30 ka sako, 30 ka sako sa tag 30 yung sako. Kayo na lang po yung magbilang. At yan yung yung dalawa, ipinalabas muna namin si Bon dahil yung washing machine naman inilipat ko dito sa likod. Kasi dito po ako naglaba dahil nagiging maputik dyan kung dito po ako naglalaba. Kahit hindi umuulan, nagiging maputik rin. At inilipat ko lang muna dito sa likod. Yan, dito banda. Siyempre, naglalaba po tayo. Kasi pangalawang araw na po ngayon na hindi naglalaba. And then, na din po kami ng tubig, nakaipon. At sa katunayan po nandoon si Papa Beach. Siya po yung nagbubomba. Nang dahil sa 1 week na ulan, nagkaroon na ng tubig sa ilalim ng lupa. Kaya nagagamit na naman namin yung motor pang paakyat ng tubig at saka yung puso. Yan, inano muna namin si Bon. Inilabas. Balik po tayo dito. Ayan. Dito yung malaking hakutan ng bato. Dahil malalim pa po siya. Ayan, tingnan nyo. Malalim pa po siya kaysa dito. Ayan, level na po siya dito sa level na. Lalagyan pa ito ng lupa. Flooring kagad. Flooring kagad yan. Puro bato. Flooringan na kaagad nila bukas. Hindi na pala kailangan ng lupa. At pati dito. Ayan, flooringan na din. Siyempre, hindi ililibel dito kasi pa naman. Magta-tiles para mapantay po siya dito. At ayan. Tas ito, konti na lang po yung lalagyan. Yan. Yan na lang po. Dahil ito po yung pinaka, yung tiles. Medyo konti na lang po yung lalagyan. Yan. Lalagyan na lang po dito ng konting bato. Tas flooring na kaagad. At ayan, nakakabit na po yung frame ng jealousy ni Jing dati. Tas dito. Yan, malinis po yung pagkaano nila. Malinis po yung pagkagawa. At yung pagkalagay. Malinis. Bukas. At ito nga parang parang inanay na. Ayay. Pero lang naman po ito, temporary lang po na ilalagay. Kasi yun nga, para magamit mo na itong kwarto. Pero sabi, magagamit naman po yung 3 kwarto pag natapos na silang mag flooring. Bulaga! Yan. Magano ka na naman ng lupa, baras? Sila po yung kumukuha ng lupa. Sila po yung tagakuha.
binabayaran namin sila, yung kita nila, pangbaon na din sa eskwelahan at pangbayad din sa eskwelahan, lalong-lalo na ngayong December, marami pong mga contribution. Magpa-party, mag-exchange gift, yun. Yun nga yung pinuntahan ko kanina sa school ni Sansan, yung orientation, lahat-lahat na mga agenda. Diretso na bayaran sa exam, exchange gift, party po nila. Para sa party. Yan po. Masayang masaya si Mama Walin. Pag nakikita niya po yung pinagawa niya, pinaayos sa main house ni Jing, renovation. Parang nawawala daw yung pagod niya at hindi sayang yung pinagpaguran niya dahil nakikita niya po yung ending or kinalalagyan ng sahod niya at pinagpaguran doon sa ibang bansa sa pagiging OFW. Yan, para lang po silang nandun sa plaza. Si Bun, hyper talaga. Gusto niya talaga makawala. At tumitingin po, kay mayroon palang doon, aso. Doon sa kalsada. Kaya agresibo po siya. Mayroon palang aso doon. Si Luna naman, yan, nakikipaglaro. Inaano yung tali ni Bun. Kinakagat-kagat. At salamat naman, nagkaroon na po ng agas yung puso namin at nagagamit na po yung motor para pag ipon ng tubig dyan sa drum dahil meron ng tubig sa ilalim. Iwan ko kung hanggang saan lang po yung tubig niya doon sa ilalim dahil nag-uumpisa na naman pong magtag-init. Yan, maganda po yung pwesto natin dito sa likod. Hindi tayo mauulanan. Kailangan natin maglaba na dahil aray, malamok. Dalawang araw lang po ito nalabahan. At nailigpit ko na po yung mga nilabahan ko ng isang araw. Malamok, aray, malamok. Tapos pagkatapos nito, lilinisan po natin yung CR sa mga nahulog na mga simisiminto. Sa mga tinibag na siminto. Lininisan naman nila pero meron pang mga kunti-kunti. Sinasaway na lang po namin sila na pag naglilinis. Sabi namin kami na lang. Mas maganda po yung pwesto natin dito sa paglaba. Yan, magbabanlaw na po tayo.
Tapos may nakasalang pa tayo na mga punas ng paa dahil madumi na masyado. Nang dahil sa alikabok ng simento. Papagabi na naman. Pasensya na po kayo kung isinisingit ko palagi yung paglalaba ko. Dahil yan po yung the best role in my life. Karugtong ng buhay. Yung paglalaba. Para bukas, Sabado, magpapahinga din po tayo. Wala tayong iisipin na labahin. Nakakagaan ng isipan po pag walang labahan. Andun, si Papa Bitch yung nagsasaing. Kasi hindi pa tayo tapos maglaba. Tapos yan po yung naghugas nung pinag-isnakan ng yung ginamit na baso. Pinag-isnakan ng mga trabador. Hindi lang po natin pipokus kay Papa Bitch kasi wala na namang damit. Hindi po siya mahilig magdamit. Mas mabuti na yun kasi para hindi yun ang natin labahan. Dumami. Pero pag natutulog siya sa gabi, balot na naka-pajama, naka-medyas, tas pumapasok pa po siya sa kumutyang malong. Ayan, katatapos lang po natin maglaba. Wala pa po kaming ulam. Nandiyan na si Sansan, siya po yung magluluto ng ulam. Kung anong dapat lutuin sa ref. Anong chichirya? Malupad ko. Anong chichirya ate? Ibindadara. Manok, manok. Nakapagsaing naman si Papa Bitch. Manya ate, malabot. Nakakapagod. Kumali ka dito, bunjing ma. Kaya mo nagtawad ang kon, printer. Ha? Naman nagtawad. Awan, okay na? Okay na ito? Hindi naman, Jintiban. Sukad lang, dun Sabado. Okay na ito. Kuyan. Ano kaya ito ni Kuan? Wari ka ito magpasa, ni project. Kuya. Ano ito? GLD. Kuya. Kuya. 77 ka. Kuya. Uy. Pati ka pa English, wala iya. Kuman ko nga. Kuya, ulo. Kuya. Ay! Eh kung nagpasa ka itong project, ganun. Kinaya ka ni mami, exam ko no. Kutay lang ko nito, kuhan. Yan, yung magiging ulam po namin hotdog at saka chorizo. Project ko. Imo na lito sa imo ha. Lagi project, 50%. Tas 25 ha exam, tas 25 ha kuhan. Ang mga kamba. Pagklase. Pwede nga yung magpa-print ka to kanimo, ma'am. Dili ka nakukuhan.
Lagyan naman niya nga. Diri kay dapat itnagpapa pre usa lang ka tao usa lang mga kadto. Kay dagdamo man kami. Nag-usap-usap pa kami sa about project ni Sansan kasi mayroon pong subject na wala pa siyang grades dahil hindi pa po siya nakapagpasa ng project. Dahil hindi po siya nakakag-print dahil hindi pa nayos. Ngayon ayos na po yung printer, meron na pong ink. Pwede na po siya na yung mag-preprint. Hahabol po siya sa sa second periodical. Yan po yung natin. Maganda na pong tingnan. Bukas ilalagay na talaga yung yung pretidor. Sabi pa nga ni Sia kanina nang magising po siya kasi natulog kaninang tanghali, nakasarado naman po ito, kalagay dito. Paggising niya, ganun na. Sabi niya, ba't sinira daw yung pretidor? Sabi ko sa kanya, tanungin mo sila kung bakit sinira. Importante pala tong frame na maasintada. Ito. Asintada na hindi na. Tapos bukas, ikakabit na talaga to. Dito naman po yung sinasabi kong bisagra. Doorknob na lang po bukas hintayin dahil magde-deliver naman para matapos-tapos na. Ma-okay na po ang lahat. Yung main house na kahoy naging bato na. Kakain na po kami. Ayan po yung niluto. Chorizo lang. At magpre-pre na po sino magpre? Si ate na. Tapos ka na kanina. Name Father, Son, and Spirit. Blessed is the Lord, praise thy gift, which are about to receive for thy bounty into Christ our Lord. Amen. In the name of Father, Son, and Spirit. Amen. Kain po tayo guys. Yung wala pang kain na po tayo. Ikaw? Anong masasabi mo? Wala. So yan po guys, kakain muna kami. Kainan na. Si Sansan di pa kumakain, mamaya na daw siya. Kasi puro mainit. Mainit yung ulam, mainit yung kanin. Classic? Pre classic. Sabado buwas. Tapos walang klase bukas, maaga kayong magigising. Pag may klase, gigisingin kayo. Wala kang klase. Absent ka nga kanina. Sabado bukas, walang klase. Weekend. Pagkukumutsi ay naabot ito gawas. Kanin mo dito, kanin. Ako wala. Sige na, kain na. Kain muna, kain. Kain po tayo guys. Kain kayo. Ang wala pa daw kumain, kain na po kayo. Ayan. Kain muna kami, bye-bye. Bye-bye. See you on my next vlog. Thank you for watching. Parang konsehal si Papa Bits. Kumakaway lang. Babay muna kayo. At siya nga pala, ayan, pahabol si Sanya. Kawawa kasi, nandyan sa taas, meow ng meow. Hinahanap niya yung tulugan niya. Nasasabi niya talaga na wala na po siyang bahay. Ayun si Sanya, oh. Doon sa
sa taas. Wala na kasing alcoba. Yan, di po siya nakikita. Madilim. Sanya! Meow, meow! Sanya! Lo. May ilaw yung mata. Meow! Wala ka ng bahay. Giniba na. Ha? Yan, si Sanya. Umaano yung mata. Lusad, tidak lusad, dali. Lusad. Baba. Dali. Sanya, Sanya. Sanya. Dali, dali. Sanya. Dali. Dali, dali. Meow. Ming, ming, ming. Ming. Kumaon ni siya. Ming, 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 ming. Dali. Hinahanap ni Sanya yung bahay niya. Si Sanya. Sanya. Ming, 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 ming. Dali. Ming, ming. Nawala yung bahay ni Sanya. Kawawa si Sanya. For today's video,